Paalala, anuman ang pagkakatulad o pagkakahawig ng mga pangalan, karakter, lugar, o mga pangyayari sa totoong buhay sa istoryang ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Simulan na natin ang bagong kwento na may pamagat na Adobo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Renan, 22 years old. Maaga akong nagtrabaho dahil marami kaming magkakapatid at kailangang magsakripisyo sa pag-aaral kaya nagbigay daan ako para makagraduate ang aking ate. 4 kaming magkakapatid at bunso ako. Sa ngayon ay 3rd year college na ako at kumukuha ng Bachelor of Science in Business Administration. Nangyari ang aking unang karanasan noong ako ay 18 taong gulang at college na din ng mga panahong iyon. Di naman ako ganun kagwapohan pero di rin naman ganun kasama ang itsura kumbaga sakto lang. Magaling din akong kumanta at miyembro ng banda sa school mula high school at college. Kaya kahit papaano ay may nagkakagusto din sakin. Mula nang ako ay mag-high school madalas na akong magsarili at namulat sa sarap ng pagtatalik dahil kahit papaano ay may mga kopya ako ng VCD ng mga porno at magazine, pero di ko halos maisip na kahit ganun na ako kamulat sa sex ay di pa rin ako makahanap ng paraan para magawa ito sa personal na buhay, halos magasgas na ang aking mga kamay sa sobrang pagsasarili. May girlfriend na rin naman ako ng mga panahong iyon pero hindi talaga ako makahanap ng paraan para makascore kahit sa GF ko ay natotorpe akong sabihin na gusto ko ng makipag-sex. Siguro nadala ko ang pagiging gentleman dahil sa may mga kapatid akong babae at ginagalang at nirerespeto ko ang mga babae. Pero sa tagal ng panahon na nanatili akong virgin hanggang graduate ako ng high school. Marami sa mga kaibigan ko nang nagkaroon na ng experience sa sex sa mga panahong iyon, pero ako ni minsan ay hindi. Sadyang mailap lang siguro ang pagkakataon sakin, dala siguro ng hiya, katorpehan at pag-iisip na baka di pumayag GF ko na mag-sex. Hanggang dumating sa punto na naghiwalay kami ng GF ko, di ko alam kung dahil din sa sobrang hina ko sa diskarte. Sa ngayon kasi kailangan din ng mga babae ang makaramdam ng ibang level ng pagmamahal. Sex is equal to love making on a higher level. At ako nga ay handa na sa isip pero di ko ata alam kung ano ang magiging reaksyon pag sa personal na gagawin. Nagkakantsawan kami ng mga barkada ko, pero hindi nila alam na ako mismo ay virgin pa. Di ko masabi dahil mapapahiya lang ako sa kanila kaya itinago ko ang lihim na yon. Hanggang halik lang ako. Marami naman sigurong katulad ko at alam kong napakahirap ng nararamdam ko dahil hanggang pagsisirili lang ako. Nang ako ay mag-college sa Baguio ako napadpad. Nagkaroon din ng girlfriend pero as usual hanggang halik lang talaga at nananatiling takot ako na baka mapahiya pagdating sa kama. Di rin nagtagal ay umuwi ako sa aming probinsya dahil di kaya ng magulang ko na sabay kami ng aking kapatid mag-aral, kaya lumipat ako ng school sa aming probinsya, naka-4 na GF na ako ng panahong iyon pero ni isang score wala. Kaya nag-focus na lang ako sa pag-aaral habang patuloy pa rin ang panunood ko ng mga porno at pagbabasa ng magazine, dito kasi ako kumukuha ng ideya kung paano ko masasatisfied kung sino man ang magiging unang karanasan ko. Simpleng-simple ang routine ng buhay ko ng panahong iyon, gising, aral, kain, porno at banda, tulog. Yun lang ang nasa isip ko di ko na naisip na makakascore ako sa tutong babae at hindi VCD, palad, tissue at pictures lang ang madadali ko. Isang umaga kasama ko ang mga kabanda ko sa gilid ng aming classroom, nakita namin ang isa sa admirer ng kaibigan ko. Nagsimula sa usapan, tawanan at berwan, pinakilala kaming lahat ng kaibigan ko at napansin kong may kaibigan din itong babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Trisha. Napakaganda ni Trisha at napakaputi. Mapula ang labi, balingkinitan ang katawan at malusog ang dibdib. Di naman siya ganun katangkaran pero sakto lang dahil 5, 3 siya at ako naman ay 5, 6 kaya okay lang. Sa una ay mahiyain si Trisha kaya di ko akalain na magiging close kami sa isa't isa. Matapos ang mga sandaling iyon ay hiningi ko ng palihim ang number ni Trisha sa kanyang kaibigan, dahil wala naman akong girlfriend ng mga panahong iyon kaya naisip kong mas kilalanin siya ng mabuti. Sa una ay napakatahimik ni Trisha. Araw-araw kaming nagkikita dahil magkalapit lang ang classroom namin at isang department kami kaya madalas ay sabay-sabay kaming nagmemeryenda at minsan pa ay sabay din sa sakayan pag-uwi. Hanggang sa naging magka-textmate kami at madalas ay tinutukso kami ng mga barkada na bagay daw kami. Kaya di nagtagal at niligawan ko si Trisha. Nung una ay gusto ko lang na makita ang katawan niya pero di ko naisip na mamahalin ko siya.
Sa tulong din ng mga kabanda at kaibigan kasama na ang tamang pagkakataon ay naging kami ni Trisha. Nakilala ko ng mabuti si Trisha at hanggang sa dilang puro, I love you, kumain ka na ba? Ingat ka. Ang naging usapan naming dalawa, dumating sa punto na tinanong ko kung birhen pa siya. Natakot ako at baka magalit siya sakin, pero laking gulat ko nang sabihin niyang siya daw ay isa pang birhen. Natuwa ako at hindi lang pala ako ang Mavi Virgin sa aming dalawa. Siyempre nang ibalik niya sa akin ang tanong ay lakas loob ako at nagyabang na, siyempre hindi na, aamin ba ako edi mapapahiya ako. December na noon at mag-iisang buwan na ang relasyon namin ni Trisha. Kaya sinimulan ko ng isagawa ang aking plano. Sabik na ako sa aming unang monthsary, kaya mas dumalas pa ang panunood ko ng bold at pagbabasa ng mga position at strategy kung paano tamang pagkain ng pekpek. Nagtanong ako sa ibang barkada at sinabi nila na hindi daw maganda ang amoy at kung di ko kaya ay baka masuka ako. Kaya kinabahan ako at natakot na baka hindi ko kayain kumain ng pekpek, pero pag nanonood naman ako ng Barely Legal at Scandal sa phone parang napakasarap naman ng pekpek, dahil parang ulo lang lalaki pag kumakain ito. Hi! Sana di ako masuka. December 18 ang aming monthsary at kung sinuswerte naman talaga. Paalis sila mama papunta Manila ng 23 para mamasyal sa aming mga tito at tita. Taon-taon kasi ay doon kami nagpapasko pero sa panahong ito nagpasya akong di sumama at sinabi ko na sa lolo ako magpapasko. Sinabi ko kay Trisha na wala akong kasama sa Pasko sa bahay kaya sana kung papayag siya gusto kung magkasama kami sa Pasko, dahil sa kabilang bayan pa nakatira si Trisha. Sa una ay nag-alangan siyang pumayag pero sinabi ko na ito ay magiging celebration ng aming monthsary kaya pumayag din siya na sumama sa akin sa bahay sa December 23. December 23 ng umaga. Dumating si Trisha sa terminal sa amin. Kaya sinundo ko siya at dahil sabik din akong makita siya. Tinggo na kasi nang huli kaming magkita dahil sem break na ng mga panahong iyon. Pagkita ko pa lang kay Trisha halos mahulog ang mata ko dahil sa napakaikling maong na skirt at blouse na fit ang kanyang suot. Di ko maiwasang sulyapan ang kanyang nakaumbok na suso at napakakinas at maputing legs dagdag pa ang balingkinita nitong katawan at mahabang buhok. Napakaganda ni Trisha at parang pinaghandaan niya ang araw na ito. Medyo kahawig ni Monina Bagatsing si Trio na maputi, kaya naman halos maglaway ako sa kanya. Pagdating sa bahay ay nag-ayos na ng gamit si Trisha. Dito na ako nagsimulang kabahan at kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Naligo si Trisha at ako naman ay naghanda ng hapunan. Nang matapos siyang maligo ay nagbihis ito ng pambahay, ang napakaikling short at blouse na puti na manipis niya ay parang nang aakit ang dating sa akin, habang ako ay nagluluto ng adobo na pansin niyang. Mali ang aking pagluluto siguro dahil natataranta na ako sa aking nakikita, naglalaro sa isip ko ang kanyang katawan. Lumapit siya sa akin at tinulungan akong magluto habang ako naman ay nakayakap sa kanyang likuran at nakapatong ang baba ko sa balikat niya. Sinimulan kong halikan ang kanyang tenga at dahan-dahan kong inihipan ang kanyang batok at dampi ng aking labi sa batok niya. Napapikit si Trisha at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na ito. Habang yakap ko si Trisha ay nasasagi at ramdam ko ang mambak niyang suso at puweten. Nag-init ako ng husto ng mga panahong iyon at di ko malaman ang gagawin ko. Ayaw ko naman siyang mabigla na ayain na makipagtalik dahil unang beses lang naming magsama ng ganitong pagkakataon. Pero alam ko na nasasarapan si Trisha sa halik at romansa na ginagawa ko. Di ko namalayan na luto na ang adobo. Isinali na ni Trisha ang adobo sa lalagyan at naghugas ng kamay, naputo lang sandali ng aming romansa. Titi na parang nangingiliti ang reaksyon sa aming mga mukha, hanggang sa kaming dalawa ay umupo sa sofa at nanood ng TV. Maganda ang palabas pero di yun ang aking iniisip kundi kung paano ako makapagsimula na mag-open ng pagkakataon na maipagpatuloy ang naudlot na romansa. Sa panahong ito hindi ko na malaman kung ano ang aking nararamdaman, siguro ay dahil sa sobrang libog at pananabik na nararamdaman, pero hindi ko alam kung ano ang susunod na diskarte at galaw kung sakali mang matupad ang aking iniisip, hanggang sa naisip ko ang mga pinapanood ko. Na dapat tumingin ka sa babae at hawakan ang kanyang kamay habang unti-unting lumalapit ang iyong labi sa kanya. Kaya sinimulan kong gawin iyon at hinintay kung ano ang magiging reaksyon ni Trisha. Sa una ay dampi lang ng labi ang aking naramdam ngunit naramdaman kong pamipikit na siya at nag-umpisang lumaban sa aking mga halik, habang ako'y nag-iinit at naglalaway sa kanyang mapupula at mananipis na labi.
Nag-umpisa kong igala ang aking mga malilikot na kamay. Sa unang pagkakataon nadama ko ang malabundok at malusog niyang dibdib. Napakalambot ng mga iyon at animoy lobo na parang paputok kapag aking nilalamos. Nag-isip ako ng aking isusunod na diskarte upang masatisfeed ko si Trisha at sinimulan kong laruin ang aking dila habang patuloy ang aming mainit na halikan. Napakabango ng bibig ni Trisha na animoy bata sa bango. Hindi ko pa magawang tanggalin ang kanyang damit dahil nasa sofa pa kami at bukas ang mga ilaw at TV. Pero dahil sa sobrang pananabik dali-dali akong lumuhad sa kanyang harapan at sa pagitan ng kanyang hita na makinis at maputi ako tumungo. Napakaganda ni Trisha sa suot niyang miniskirt at panty na lamang ang namamagitan upang makita ko ang matambok at basa niyang hiyas. Hindi na ako nagdalawang isip pa, hinimas at sinalat ko iyon at basa na nga ang kanyang hiyas. Inilihis ko ang kanyang panty at napagmasdan ang manipis na buhok sa mamula-mula niyang hiwa. Kakaiba ang katas ni Trisha, parang kung ikukumpara sa akin ay halos pareho lang kami ng kulay at lapot. Masabaw at malowa ang hiyas ni Trisha kaya naman mas humigit pa ang aking pagnanasa na maangkin siya. Ito ang unang pagkakataon na makahawak ako ng ari ng babae at unang pagkakataon na makakain ito. Sana lang ay di totoo ang sabi-sabi na mabaho at kakaibang lasa nito. Sa una ay dampi ng halik lang ang aking ginawa. Inamoy ko ang kanyang hiyas ngunit hindi naman ganun kaamoy na gaya ng sabi ng mga kaibarkada ko. Sinimulan kong himurin ang hiwa niya ngunit napahinto ako dahil sa aking nalasahan, maasim ang lasa na isip ko tuloy ang kasabihan na, may asim ka pa ba? Ngayon ay alam ko na kung bakit. Di ko na pinansin ang lasa na yon at nagpatuloy ako sa aking pagkain sa putahe na ngayon ko lamang natikman, hilaw pero masarap. Napansin kong nakapikit si Trisha habang patuloy ang pagbrotcha ko sa nakabaka niyang mga hita. Animoy batang dumadaing at hikbi sa labi ang maririnig mo sa kanya. Nakahawak siya sa buhok ko at sa higpit ay nasa sabunutan na ako. Sa panahon na ito ay alam ko nang hindi na birhen si Trisha, siguro'y mahal niya din ako kaya ayaw niyang aminin na natakot na baka ma-turn off ako at iwan siya. Pero hindi dahil habang mas tumitindi ang romansa ko sa kanya ay tumitindi din ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Matagal kong kinain si Trisha, halos amoy puki na ang bibig at mukha ko dahil sa patuloy na pag-agos ng katas niya sa bukal ng kanyang bulaklak, nang biglang tumayo si Trisha. Nagulat ako dahil naudlot ang aking ginagawang romansa. Hinawakan ni Trisha ang aking kamay at sabing, "Teryo na nga sa kwarto," na may kasamang malagkit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko alam kung natawa siya sa ginagawa ko o nasarapan kaya ganun na lamang ang reaksyon niya. Nagpunas ako ng bibig at pawis sa noo, basa na rin pala ang brief ko sa sobrang libog ko, may lumabas na pala sa aking alaga pero konti lang at malamantika pa lang. Hawak ang aking kamay, hinayla ako ni Trisha sa aking kwarto. Ako ay napaisip na napakaswerte ko, hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas ng ganito kagandang babae, hindi lang basta sex kundi may love na kasama, kaya napangiti ako habang kami ay papunta sa kwarto. May sarili akong TV at stereo sa kwarto. Double deck na bakal ang aking kama dahil kwarto ito dati ng aking mga ate na may kanya-kanya ng pamilya, kaya ako na ang gumagamit ngayon. Pagkapasok namin ay nilock ko agad ang pinto at binuksan ang stereo dahil ang bintana ko ay malapit sa daan at kapitbahay, baka may makarinig kaya sound sa stereo ang aking naisip. 1 year and 6 months Yellow Card, ang song na nakaplay medyo acoustic pero wala na akong pakialam dahil nakafocus ang aking tingin kay Trisha. Pinagmasdan ko siya habang inaalis ang kanyang blouse at miniskirt, haslos malaglag ang pangako at maglaway sa hubog at kinas ni Trisha parang katawan ng artista. Pwede kong ikumpara sa katawan ni Christine Reyes sa kinas at hubog. Grabe ang init na naramdaman ko at napapalunok sa tuwing nagkakatapat ng tingin ang aming mga mata. This is it. Sa wakas makakatikim na ako, sa wakas hindi lang sariling gahasa ang aking mararanasan. Ito na, totoo na sa piling ng mahal ko. Lumapit ako kay Trisha, hinawakan ko at nagkabit ang aming mga kamay, hinalikan ko siya gaya ng romansa sa aking mga napanood. Nakapikit ako habang pumunta sa tenga, pababa sa leeg at paakyat sa baba at pabalik sa labi ang aking halik. Napakabango ni Trisha kaya naman ganun na lamang ang libog na aking naramdaman. Nagpatuloy ang aming halikan, tumagal ng ilang minuto na halos maubusan na kami ng hininga sa tindi ng pagkakadikit ng aming mga labi. Hanggang sa nabigla ako nang itulak ako ni Trisha pabagsak sa kama sabay hawi ng kanyang magandang buhok at ngiti sa labi. Niyakap ko siya at nagpatuloy ako sa paghalik.
Pamatong ako sa kanya at tila tumigil ang oras habang kami ay nagkatinginan. Dahan-dahan akong humulik sa kanya at bumanti din siya ng halik sa akin. Sky blue ang kulay ng panty at bra ni Trisha, habang kami ay naghahalikan dahan-dahan kong tinanggal ang hook ng bra niya, napangiti ako ng kanya itong tinakpan at sabi, hala nakita mo na para bang bata na nangungulit. Napangiti ako at sabi ko, hindi ko pa nga nakikita eh. Patanjin nga, pagkalis ng kanyang kamay ay pinagmasdan kong mabuti ang kanyang malulusog na dibdib. Napakaganda at lusog ng kanyang dibdib, maputi at tayong-tayo at sa tok-tok ay pinkish na nipples ang aking nakita. Dali-dali ko itong sinunggaban at sa sobrang sabik ay para akong bata na hindi maawat sa pagdidi. Napakasarap pala ng didi ng babae, halos mabaliw si Trisha. Sa sarap at kiliti na naramdaman sa madiin na pagsipsip at malikot na paglalaro ng aking dila, animoy espadahan ng dila at nipples ang nagaganap. Habang nasa bibig ko ang isang didi niya ang isa naman ay aking dahan-dahan na nilalamos. Palitan ang nangyari at namumula na sa sobrang sip-sip at pagdila na dinaranas sa sabik kong mga labi. Patuloy ang ungol ni Trisha, hindi ko inaakala na kaya kong magpasaya ng kapartner sa kama. Napangiti ako nang makita ko siyang nasasarapan, almost 20 minutes akong namalagi sa dibdib ni Trisha. At habang naroon ay dahan-dahan kong ibinaba ang kanyang panty dito ay kinapako ang mainit at magubat niyang hiyas. Naigalawan na ang kanyang hiwa, gusto ko na sana itong muling kainin ngunit gusto ko pa siyang pasabaykan ayaw kong labasan siya agad at manghina dahil baka ako naman ang mabitin. Grabe ang nangyaring pagsipsip na dinanas ng didi ni Trisha sa aking mga labi kaya mula roon ay humulik ako pababa sa kanyang tiyan at patungo sa kanyang pusod. Para akong si Jay Manalo sa romansa sa kanyang tiyan paikot-ikot ang aking dila sa butas ng kanyang pusod at dampi ng halik sa kanyang tiyan ang aking ginawa, hawak ko na ang kanyang hita at ito ay dahan-dahan kong ibinuka. Habang naglalakbay ang aking halik at dila patungo sa makikinis niyang mga hita minamasdan ko ang kanyang hiyas na mabalban at matambok. Makinis at maputi na mamula-mula ang hiwa at pisngi ng kanyang puki, tumingin ako kay Trisha at halos parang sinasaniban at nakahawak ng mahigpit sa cover kama na pailing-iling ang ulo sa bawat hagod ng aking halik at pagdila. Sarap na sarap siya sa aking mga romansa at halik. Dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang puson at meho kinakagat ang kanyang mananipis na masukal na balbon. Nasa harapan na ako ng kanyang hiyas at ang aking isang kamay ay hawak ang kanyang hita at pumipigil sa pagsara ng mga hita sa sarap at kilati na kanyang dinaranas. Ang isa ko namang kamay ay nilalaro ang hiyas at ibinubuka ng maayos ang kanyang hiwa para madilaan kung mabuti ang kaloob-loob ng kanyang naglalawang kwebo. Nagsimula ko nang kainin muli ang puki ni Trisha. Parang batang walang kalaban-laban sa aking labi at dila na kumikiliti sa kanyang mani at butas. Sinimulan kong dilaan ang kanyang mani at pababa sa kanyang hiwa. Ipinasok ko ng mabuti sa loob ng kanyang puki ang aking dila. Sagad ang dila ko sa loob at habang naroon ay nilalaro ko ang aking dila sa loob. Ang sarap pala pag nakapasok sa loob ng puki ang dila dahil napakalambot nito at napakasabaw. Sinubukan ko din na ilunok ang konting katas na nagmumula sa kanyang hiyas. Di ko na matandaan kung ano ang lasa ang nais ko lang sa panahong iyon ay maranasan lahat at maangkin ko siya ng buo. Halos tumagal ako sa ganun posisyon parang tuyot na gulay ang pakiramdam ni Trisha sa sinapit sa aking malilikot na dila, pero hindi siya sumuko. Ako naman sa ibabaw, yun ang sinabi niya sa akin na aking ikinagulat, yun pala ay siya naman ang romansa sa akin. Kakaiba si Trisha dahil parang nasa ulo niya lahat ang aking ginawa, nagsimula niya akong halikan sa labi, likod ng tenga, sa tenga at leeg. Napakasarap ng pakiramdam kaya sa unang pagkakataon di ko na maalaya na napaungol din ako pero mahina lamang na parang ako lang ang nakakarinig. Magaling magromansa si Trisha na hindi na maitago na siya hindi na birhen pero baliwala na sakin ngayon iyon. Ang importante ay mahal namin ang isa't isa. Nagpatuloy si Trisha sa paghalik hanggang sa aking dibdib nagulat ako dahil sinimulan niya rin akong dead-eye at paglaruan ang aking maliit na nipples. Nakiliti ako at nagnit ng husto, ganun pala ang pakiramdam kaya pala halos mabaliw siya sa aking pagsipsip kanina sa kanyang nipples, habang naroon ay inalis niya ang aking brief, inisip ko na hindi niya naman siguro ako i-blow job. Ngunit mali ang hinala ko. Isinubo niya ng buo ang Noy Meho tigas na aking alaga. Napakainit ng kanyang bibig at sobra sa kilati ang dulot ng dahan-dahan na pagtaas-baba na kanyang ginagawa.
habang nasa loob ng kanyang bibig ay nilalaro ng kanyang dila ang ulo ng aking tarugo at minsan ay mahigpit niya itong sinasakal at sinisip-sip. Halos mabaliw ako sa sarap at kiliti na kanyang ginagawa, dahil doon ay muntik-muntikan na akong labasan sa loob ng kanyang bibig. Mabuti na lamang at napigilan ko, pero grabe ang naranasan kong iyon at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Mga 10 minutes ang itinagal ng malupit na beach na iyon. Kaya di na ako nagdalawang isip na angkinan siya, parehas na kaming hubad ngayon at kapwa sabik sa isa't isa. Humiga na si Trisha at humulik akong muli, halatado akong virgin dahil sa palaging humahalik. Kung makikita niyo lang si Trisha ay mahuhulog din kayo dahil sa ganda niya. Kaya ganun na lamang siguro ako kasabik sa kanya. Nagbigay na ng daan si Trisha at ibinuka na niya ang makikinis niyang hita, habang hawak ko naman ang aking tarugo na nangingintab ang ulo at labas ang ugat sa galit at sobrang katigasan. Medyo may kalakihan si Manoy, standing 7 inches at taba na almost 2 inches kung hindi ako nagkakamali, at mapula ang ulo, kaya medyo kabado rin si Trisha sa aking alaga. Sinimulan kong ikis-kis ng dahan-dahan sa hiwa niya ang aking alaga upang masaalat ko ang butas na Noy basang-basa na sa tindi ng libog na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan ko itong pinasok, sa ulo pa lang ay dama ko na ang kapit at hikbi ni Trisha sa akin. Napasinghap si Trisha nang pumasok ang ulo ng aking alaga sa kanyang hiyas. Nang kalahati na ang pumasok ay naramdaman ko na ang init sa aking alaga sa loob ng kanyang puki. Napakasarap ng kanyang puki dahil habang ipinapasok ko ay pinagmamasdan ko kung paano ito pumapasok habang nakabakaka si Trisha sa kama at kapit na kapit sa kumot at sa aking kamay. Naipasok ko na ng buo at nagsimula ko na itong ilabas at ipasok ng dahan-dahan. Ganito pala ang pakiramdam, napakasarap, malambot, mainit at libog na pakiramdam. Upang hindi ako agad labasan ay ibinaling ko ang aking isip sa ibang bagay tulad ng pakikinig sa stereo para di ako agad labasan, ngunit pag nakikita ko si Trisha ay bumibilis ang aking pagkadyot sa kanya. Pamatong ako sa kanya at nagsimula siyang halikan at yakapin, halos mapuno ng ungol ang buong kwarto. Ang aking itlog ay basa na din ng katas na nagmumula kay Trisha, umagos na ito sa kanyang puweten. Palaipat-lipat ang aking paghalik at minsan pa nga ay bumalik ako sa kanyang dibdib at sinimulan muli itong sip-sipan. Matindi din ang marka ng halik ko sa parte ng leeg ni Trisha na hindi ko sinabi na aking nalagyan dahil baka mainto ang aming ginagawa. 10 minutes pa lamang ay alam ko nang malapit na ako sa langit dahil sa virgin pa, kaya siguro di ko pa kaya ang foreplay kumpara sa ngayon. Biglang yamakap at umikot si Trisha at ako na ngayon ang nasa ilalim. Umupo si Trisha sa aking tarugo kaya napagmasdan ko ng husto ang hubad at napakaganda niyang katawan. Habang nakaupo nagsimula siyang bumayo sa aking tarugo at ito na nga siguro ang aking kahinaan. Napasigaw ako, "Mine," yun ang aking nasabi dahil yun ang aming tawagan. Biglang pumintig ang aking tarugo, umunat ang paa at sumabog sa loob ng sinapupunan ni Trisha ang aking katas. Patuloy pa rin si Trisha sa pagkadyot sa akin, hindi niya napansin na ako pala ay nilabasan na. Umagos ang aking tamod sa aking tarugo mula sa loob ng kanyang hiyas. Hinang-hina ako noon at biglang humiga sa akin si Trisha. Bagsak at halos sabay rin pala kaming umabot sa langit ng panahong iyon. Kapwa hubad at parang mga walang malay sa nangyari, hinang-hina kaming pareho. Humulik ako sa kanya sabay sabi ng "I love you mine" at humalik din siya sa akin. Sabay sabing, "Baka mabuntis ako." Ako naman ay ngumiti lang at hindi inisip kung ano ang kahihinatnan ng aming nagawa. Ang importante sa akin ay ang nangyari sa aming dalawa. Ang unang babae na aking naangkin na pinaghalong pagmamahal at pananabik. Masarap pala sa pakiramdam ang unang karanasan. Salamat sa mga VCD at magazine dahil marami akong natutunan. Di ko nasabi kay Trisha na virgin pa ako ng panahong iyon. At siya'y umamin sa akin na di na nga daw siya birhen, pero sabi ko hindi mahalaga yun dahil mahal at tanggap ko siya kahit ano pa. Kumulik at yamakap siya ng mahigpit sa akin habang kumot lamang ang saplot sa aming mga hubad na katawan. Patuloy ang tunog ng stereo ngunit rinig ko pa rin ang pintig ng aming mga puso at hingal sa paghahabol ng hininga sa pagod at kaba na aming naranasan. Kami ay naging isa sa panahong iyon. Lumipas ang buong magdamag na kami ay magkayakap. Kinabukasan ay naulit at nasundan pa ito. 3 araw ng pagmamahalan at sarap ang aming pinagsaluhan na hanggang ngayon ay di ko makalimutan. Sabi nga na para itong adobo na kahit kinabukasan pa kainin ay masarap pa rin, kaya hindi namin pinalagpas ang panahon na iyon ay ninamnam ang bawat sandali. Lumipas ang ilang buwan, nagbago ang lahat.
Hindi rin kami nagkatuluyan ni Trisha at hanggang ngayon ay wala na ako balita kung nasaan at kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Maswerte ang magiging asawa niya dahil mabait ito at masipag. Hindi nga siguro kami para sa isa't isa. Nagkaroon din ako ng ibang mga girlfriends at fling pagkatapos ng relasyon namin ni Trisha. Pero iba pa rin ang unang karanasan ko dahil special yun siguro dahil mahal ko din ang nakona sakin o sadyang maganda si Trisha. Alinman sa dalawa ay masasabi kong isa itong di malilimutang alaala. At dito na nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Please subscribe for more Tagalog stories.